Kabombot Nation ng Metropolitan Manila Development Authority, walang isasarang daanan sa EDSA para sa Pebrero 25. No rally zone sa EDSA. Ipatutupad naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na hindi gana sa White Plains lamang ang maaaring pagdausan nitong kilos protesta. May mga report dyan si Bombo Isa Cotoner. Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at mga organizers ng trillion peso March Part 3 na nakatakdang idaos sa Pebrero 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Isa sa mga tinukoy na lugar ay ang White Plains kung saan pinapayagan lamang magtayo ng entablado ang mga organizers. Pinagtibay ng Metropolitan Manila Development Authority na itinuturing na no rally zone ang kahabaan ng EDSA sa Pebrero 25, partikular sa bahagi ng Ortigas. Nilinaw din ng ahensya na walang ipatutupad na road closure sa EDSA kaugnay ng aktibidad. Sa halip, hinihikayat ng mga dadalo na gumamit ng MRT o EDSA bus carousel upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ayon kay Metropolitan Manila Development Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, walang grupo ang papayagang magsagawa ng rally sa EDSA Ortigas. Magpapakalat din anya ng mga puwersang pansiguridad upang matiyak ang kaayusan sa lugar. Katuwang Quezon City Traffic Transport and Management Department, yung ibang LGUs, katuwang din ho dito, Eastern Police District, UCPD, MMDA, at marami ho tayong i-augment dito to ensure na mas maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA, especially from Ortigas going to White Plains. Wala po, kasi diniklear na nga ho na no rally zone yung EDSA Ortigas at may trabaho yan. Marami pa rin ng gagamit at lalabas at we ensure the public na gagawin namin ang lahat para maayos ang daloy ng trapiko sa February 25. Gayunman, kinumpirma ng kagawaran at lokal na pamahalaan ng Quezon City na nabigyan na ng permit ang trillion peso March Part 3 na gaganapin sa kahabaan ng White Plains malapit sa People Power Monument. Tinatayang aabot sa 30,000 o higit pang katao ang inaasahang lalahok sa programa ayon yan sa mga organizers. Samantala, inihayag ni General Elmo San Diego, hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety, na patuloy nilang ina-assess pa ang plano ng ilang Duterte supporters na magsagawa rin ng rally sa Pebrero 25. Giit niya, kung ang naturang pagkilos ay may layunin pabagsakin ng pamahalaan at maaaring humantong sa sedition, hindi ito papayagan. Dagdag naman ng mga organizer ng trillion peso march na bukas ang aktibidad para sa lahat. Ngunit anumang panawagan ng karahasan o labag sa konstitusyon ay hindi papayagan at maaaring ipa-escort palabas ng kanilang mga marshal ang sino mang lalabag. Merong plano pero ina-assess naming mabuti kasi nga parang pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLG yun na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditious na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Tiniyak din ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na nakahanda ang ahensya na magbigay ng kinakailangang assistance para sa nakatakdang rally sa Pebrero 25. Hinikayat niya ang lahat na sumunod sa mga itinakdang patakaran upang maging maayos at payapa ang paggunita at maipahayag ang kanilang salubin sa maynaong paraan. Portalets, ambulance, medical services, health personnel natin, fire suppression natin, and the other emergency services will be made available to all people who will be participating in this event. So, yeah, we just hope that everything is done within the bounds of the law and the laws of decency. Ang limits natin is decency para sa lahat ay makapag-express na kung ano gusto nila sabihin. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.